Ngayon ho, mga bossing, saan na ba tayo? Dumito muna tayo kay Marcoleta. No? Ito na, yung main topic natin. Naku ha, mga kababayan. Kung maalala niyo po yung pinresenta nila na na Orly Gutesa. Pinresenta ko nila Marcoleta yan, di ba? Sabi ni Marcoleta, palusot ni Marcoleta, galing po, kinontak po ako ni Mike Defensor, ganito, para kay Gutesa, kasi po ako yun nandoon. Kasali ako doon sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, etc., etc. No, eto si Gutesa, hindi na makita ngayon, mga kababayan. Nagtatago na ho ngayon, mga kababayan. At feeling ko, simula nung nakita at nagsalita yung abogado, hindi ko pirma yan. Doon na sila nataranta. Doon na sila biglang mga naglaho. O, di ba? Ayan kung babasahin nyo, Court confirms Gutesa's affidavit was falsified. Korte ho ang nagsabi Court confirms Gutesa affidavit was falsified. Falsifikado. Pineke. Dinoktor. Naku po, Marcoleta. Madaming nagsasabi mga kababayan. Sa ginawa na lang yung ganyan at pagka inimbestigahan at napatunayan na talagang alam ni Marcoleta itong mga ito, maaari posible na madisbar din si Marcoleta. At dito naman kay Gutesa, baka ang kahinat na nito perjury naman. No? Pagsasabi ng walang katotohanan o hindi totoo habang under oath siya. Yari ka, Marcoleta! Umpisa pa lang, yari na yan sa Pilipino Nangako ng 2,000 pisong libre kuryente. Hanggang ngayon, wala na, hindi na dinidiscuss, di ba? Basahin ko ito. Order DOJ to file charges. At pagka nalaman na isa si Marcoleta nasangkot dito, baka hindi lang po disbarment ang kaharapin yan. Di ba? The Manila, ayan The Manila Regional Trial Court, Branch 18, has ruled that the affidavit executed by Orly Regala Gutesa and presented before the Senate Blue Ribbon Committee was falsified. Peke! Biruin nyo yan? Tinatakot pa nila yung una. Yung attorney o yung lawyer. Na sige, tara, magharap tayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga bossing, sabi ko nga sa inyo, yung notaryo na yon, napakadali lang mga kababayan. Napikiin, dayain. Kunyari, ito yung papel. O yan yung papel. Nandito yung notaryo. Dadalin mo lang yan doon sa rekto. Dadalin mo kay Mang Al. Ewan ko kung sino yung Mang Al. Inventong pangalan ko lang ko yun. Dali mo, boss, pakikopya naman ito. Madali lang ito. Yung kulay blue, na pantatak, di ba? Tinatatak-tak. Ganun, may pirma, Mark, may pirma. Kayang-kayang gayahin yan. Di ba? Gagawin. Sa rekta, dadalhin. Gugupitin yung pinakatatak na yon. Ito, hindi na kailangan yan. Wala na yan. Luma na notaryo yan. Pero yan pa din ang pang-notaryo niya. Kinuha. Ididikit doon sa kulay brown na goma. Tapos sa kanila, uukitin ho yun. Pantay na, parehas na. Tapos pag tinatak mo, tapos pipirmahan lang. Ganun na. Tingin ko ganyan yung ginawa nila dyan In an 11-page decision dated October 24, Executive Judge Carolina Icasiano Sison confirmed that the signature of lawyer Petty Rose Espera, nako po, on Gutesa's sworn statement was forgery. No? The court gave due course to Espera's incident report, clearing her of any administrative, civil, or criminal liability. The Department of Justice was ordered to file falsification charges against Gutesa and those who use or present the fabricated document. Di ba si Marcoleta binabasa pa yun? Gutesa, dandaan ka ng pagbabasa mo kasi nalalagpasan mo. No?
Yung number 20. Halatang halata. Baka nga si Marcoleta pa gumawa niyan. Oh, Marcoleta, magagalit ka naman. Sabi ko, baka nga ikaw ang gumawa niyan kasi mas kabisado mo pa kay Orly Gutesa. Oh, di ba? Hindi, yung mga sangkuto dito, mga kababayan, kailangan po makasuhan. Baka si Defensor, sangkot din yan. O di ba? Parang may history si Defensor ng ganyang gawain din. Di ba? Parang may naririnig ako, may history ng ganyang gawain si Defensor. The case stemmed from Gutesa's appearance before the Senate Blue Ribbon Committee on September 25, where he claimed to have delivered cash filed or filled suitcase to former Ako Bicol Representative Saldico and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Allegation Romualdez has strongly denied. At eto pa ho, mga bossing, yung pagdedelibera nila, pinapagawang bahay. Ikaw ba? Tatanga-tanga ka ba? Na, deliver mo na lang yung pera ko, yung 36 na maleta, diyan sa ipinapagawa kong bahay. Di nakita lahat yun nung mga construction worker. Siyempre, rerekta mo na kung saan mo gusto ipa-deliver yun. Ganun lang yun. Tapos meron pa silang ilan daw? 46 ang ipinanik. 46 ang ipinanik na mga maleta, 35 hindi naman pala doon sa taas idadalhin, sa iba naman doon sa bahay ni ni Martin Romualdez. Doon pa lang parang mga walang katotohanan Tsaka yung sinasabi niya doon sa affidavit, gusto ko ng witness protection. Doon naman sa salaysay niya, sa sarili niya, ayaw naman daw niya kasi may baril siya. Ang gulo, di ba? Halata na hindi siya ang gumawa nun. Ngayon mga bossing, siyempre nandiyan na yon. Pineke, di ba? Sinabi ng hukom, pineke. Ngayon, hahagilapin na, bakit pineke ito? Sino ang mga kasamang pumeke dito? Sino ang gumawa ng affidavit na to? Kasi makikita ko kung paano binabasa ni Gutesa yung affidavit na halata na hindi siya ang sumulat nun. Sino ang sumulat nitong affidavit na ito? Ngayon, pagka nakita ho si Gutesa, mga kababayan, at sabi naman po ni Senador Trillanes na unang-una kong hahanapin si Gutesa, iimbitahin. Pag nakita naman yan, mga boss chief sir, at napigayan, nalaman kung sino ang nagutos at bakit, pag naitura si Marcoleta, malamang, dyan na po mag-uumpisa yung sigaw na disbarment para kay Marcoleta. Oo, masama ho yan, mali ho yan. Di ba? At baka may kaso pa yung mga yan na manggagaling dito po kay House Speaker Martin Romualdez. Dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Rino Angel, disbarment para kay Marcoleta o disbar Marcoleta. Kasi naman, kukuha lang ng mga bakit hindi na lang kayo na lang ang nagbasa niyan? Kukuha lang ng mga tetestigo. Hindi pa handa, hindi pa ready. Di ba? Mahina din Ubod ng hina mga kababayan. Lahat po ng galawan nila basang-basa at halatado ng mamamayang Pilipino. Sana madisbar nga si Marcoleta. Mag-iiyak yan doon sa Net 25. Magsusumbong ho yan doon sa Net 25, mga bossing. Anyway,